Giant hot cake na mas malaki pa sa mukha ko. Magandang gabi nga pala sa inyong lahat. Ako nga pala si Dada Bro. Kagigising ko nga lang pero ang lalim na agad ng iniisip ko. At dahil nga ang umaga ko ay gabing gabi, pinoproblema ko na naman anong kakainin ko. Kaysa nga tumulala ako dito ay naghanap na ako kung ano ang lulutuin ko. Buti na lang may nakita ko ditong nakasabit na all-purpose flour. Panggawa nga pala ito ng pulboron, kaso shoutout nga pala sa may-ari. Hiramin ko muna yung arena. Ni versus nga ako sa part na to kasi akala ko wala ng itlog. Yung pala nakatago lang. Wala na nga na naman pala kaming stock ng itlog. Hindi nga pala nagtatagal sa amin yung isang tray ng itlog. Paano ba naman kasi inuulam namin mula umaga hanggang hapunan. Gagawa nga pala ako ng hotcake sa pamamagitan ng 5 ingredients lang. Naglagay na nga pala ako ng arena sa may bowl. Hindi ko na nga pala sinukat kasi hindi naman doon nasusukat ang pagmamahal. Habang nagbubuhos nga ako dito ng color fooding at asukal, may nakita akong langgam na mamasyal. Gagawa nga pala ako ng hotcake tulad ng binibili ko sa school nung nag-aaral pa ako. Feedback, 18 years ago, high school ako. Hello nga pala sa mga schoolmate ko dyan sa Maylagro. Naalala ko lang, ito yung pantawid gutom ko noon. Pero bihira lang ako makabili nito noon. Paano naman kasi yung 5 piso, mahal na para sa akin noon. Yung baon ko kasi halos sakto lang sa pamasahe hanggang uwian. Pero lagi naman kami pinapabaunan ni mama ng egg rice. Habang naghahalo nga ako dito ay may nakita ako na parang hibla-hibla ng mga sako. Hindi naman ako masailan kaya iniisip ko na lang mga namuong arena lang. Kahit ano naman kinakain ko kahit pa dinapuan ng langaw yan. Mas madumi kasi, mas masarap. O baka may masabi na naman kayo dyan, ikaw nga inuulam mo yung kalapati eh. Oh, balik tayo kay mama. Noon, sa totoo lang, malungkot kapag hindi man lang kami makabili ng burger sa may kantin. Naalala ko noon, nung may sobra akong pera, tuwan-tuwa na ako, nakabili ako ng burger sa may kantin. Kaso nung naglalakad na ako pabalik ng classroom, napansin ko, plastic na lang pala yung bit-bit ko. Yun pala, sa sobrang init ng burger, nalusaw yung plastic, nahulong siya sa sahig. Mangiyak-ngiyak na nga ako noon, paano naman kasi, bihira na nga lang ako makabili ng burger, nalaglag pa. Hindi na nga ako nakabili ulit. Paano naman kasi yung sobra lang sa baon ko, 13 pesos. Yung natitira kong pera, sakto lang pamasahe pa uwi. Kaya naman pagbalik ko ng classroom, tigas tiyan na lang muna. Pero kahit ganun ng buhay, masaya ako. Masaya ako kasi naitaguyod kami ng mga magulang ko. Nung nag-aaral pa ako, feeling ko talaga kawawa ako. Paano naman kasi yung mga classmate ko, easy lang sa kanila bumili ng burger, saka ng piatos. Samantalang ako, kailangan ko pang mag-deliver ng baboy na paninda nila mama at papa para lang magka-extra baon. Pero ngayon nauunawaan ko na hindi pala basta-basta mag-budget ng pera sila mama at papa para lang mapagtapos kaming magkakapatid. Bukod sa napagtapos nila kaming 4 na magkapatid sa pag-aaral sa kolehiyo, natutunan din namin kung paano maging masinop at maging matipid. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana magiging maginhawa ang buhay naming magkakapatid. Masasabi ko naman na worth it yung mga panahon na yon. Para sa akin, iba talaga kapag galing ka sa mahirap kasi kapag ka naging successful ka, mabavalue mo kung ano yung mga pinaghihirapan mo. Ang sarap lang sa pakiramdam kung noon nakakapag-Jollibee lang kami tuwing graduation. Ngayon nabibili na namin kung ano yung gustuhin namin. Syempre lahat ng yun dahil sa mga magulang namin. Kung dati hirap na hirap akong bumili kahit isang pirasong hotcake. Ngayon kung kailan ko gugustuhin makakapagluto na ako malaki pa. At dahil nga walang magkasyang takip sa sobrang laki nitong hotcake ay hinayaan ko na lang siya maluto sa mahinang apoy. Nung luto na nga yung ibabaw ay pinatay ko na yung apoy at pinalamig ko. Hindi ko nga muna sinubukang baliktarin at sigurado madudurog yung hotcake. Kaya naman kumuha ko ng plastic gloves para babaliktarin ko gamit yung kamay ko. Kaso hindi rin kinaya ng kamay ko yung init kaya kumuha na lang din ako ng isa pang spatula. Sinubukan ko nga baliktarin, buti na lang non-stick tong nabili kong plate. Hindi naman siya nadurog pero munti ka nang matapon. Habang hinihintay ko nga maluto yung kabilang side ay pinahiran ko naman ng star margarine pampatangkad. Binuhusan ko na nga rin pala nitong defense milk para ma-creamy at magatas. Kung dati yung afford ko lang ay yung nabibili sa kantin na ang condiments lang ay star margarine at asukal. Ayun, kung ano na yung gusto kong ilagay, mapa-cheese man o chocolate, pwedeng-pwede na, afford na. Ay, thank you Lord. Tara, kain tayo. Tatawagin ko na si Ninang Thea at mag-food trip na kami ngayong madaling araw.
giant. Pang giant talaga yun ah. Let's eat. Shit. Sarap. Sarap. Half ng cheese. Yes.